Ayan. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, mga madam at sir. Welcome back po dito sa Bono Magos PH. Ayan, so in today's video, Taurus, titignan natin yung career energy mo. Okay, gamit ang 10 card spread. Isang malalim na layout na naglalantad ng iyong kasalukuyang sitwasyon sa career, mga hamon, nakatagong lakas, at mga oportunidad na paparating sa trabaho mo, negosyo, o profesyon. So, kung naramdaman mo lately na parang may stagnation, pressure, o gusto mong malaman kung nasa tamang direction ka pa ba, ito na ang gabay na hinahanap mo. So, sa reading na ito, Taurus, alamin natin kung anong kasalukuyang energy mo ngayon sa career, ano ang pinakamalaking hamon o blockage na dapat mong pagtuunan ng pansin, anong nakatagong lakas o asset mo na maaari mong magamit para ikaw ay umangat, at anong mga oportunidad na nakalaan sa iyo bago matapos ang taon. Ayan, Taurus, kilala kang masipag, determinado at matatag, pero ngayong panahon na ito, kay within 90 days, mukhang may mga bagong pintuan ng pagbabago at pag-unlad ang unti-unting magbubukas. Kaya, kung ready ka na, okay. Bago ko magsisimula, Taurus, okay, paalala lang po sa lahat na lahat ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin lang kung saan kayo nag-resonate, Taurus, at iwan yung hindi. Alright. Let us start. Taurus. One last shuffle. Okay. Taurus, you have the 5 of Wands, 6 of Wands. Next, you have the 5 of Swords, 9 of Wands, Queen of Cups. Okay, next you have the 5 of Pentacles, King of Wands, 2 of Swords, the Lovers, and the 8 of Pentacles. Alright, Taurus, umpisahan na po natin. Alright, Taurus, let's start with your kasalukuyang sitwasyon sa career mo. You have the 5 of Wands. Ilagay natin ito dito para yan makita ninyo ng mabuti yung card. Okay, so Taurus, ang unang baharahang ito ay nagpapakita ng energy ng tension, competition, at paghahanap ng sariling lugar sa isang magulong paligid. Maybe right now, you are also in a very magulo ang workplace mo, magulo ang sitwasyon sa trabaho, magulo ang schedule, there's something about chaotic na magulo. Okay, so, sa ngayon, maaring nararamdaman mo na parang lahat ng tao sa paligid mo rin ay may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang gusto, at yung iba may kanya-kanyang direksyon. Kaya possibly nagkakaroon ng clash o hindi pagkakaintindihan. So maaaring sa trabaho mo rin ngayon ay may power struggle, may mga taong gustong manguna, may mga hindi marunong makinig, o baka ikaw mismo ay napapagod na rin sa kakapaliwanag ng panig mo.
Now, sa negosyo naman, if may negosyo kayo, maaring ito rin ay simbolo na maraming kalaban o maraming kompetensya sa market. Okay, sa marketing style, maraming kompetensya sa negosyo, sa business. Now, tandaan, Taurus, hindi ibig sabihin nito na talo ka. Ibig sabihin nito, oras na para ipakita kung gaano ka ka-passionate at committed sa ginagawa mo. Ang 5 of Wands ay isa ring paalala mula sa universe na ang growth ay madalas nangyayari sa gitna ng kaguluhan. Now, minsan pinapadaan ka sa mga sitwasyong puno ng ingay, puno ng pagsubok para itest ang iyong consistency at inner peace. Hindi ito panahon para makipag-away o patunayan kung sino ang tama, but ito ang panahon para ipakita kung gaano ka kahinahon, gaano ka ka-professional, at gaano ka ka-steady sa gitna ng mga kaguluhan. Kung minsan, Taurus, ang barang ito rin ay nagsasabi na may internal conflict yung iba sa inyo, na baka hindi lang ito tungkol sa mga tao sa paligid mo, kundi sa sarili mo ring pagdududa. Naguguluhan ng utak mo, gulong-gulo ang isipan mo. So, maaaring may mga bahagi sa iyo na tinatanong mo, ito pa talaga ang gusto kong gawin? Gusto ko pa ba itong gawin? Tama pa ba ang direksyon dinataha ko? Okay? Sa mga resonate lang po, okay? At kung ganun man, hindi masama na huminto sandali at i-assess kung saan mo talaga gustong dalhin ang career mo. No, ang sinasabi sa iyo ng universe ngayon, Taurus, hindi mo kailangang makipagligsahan sa iba. Ang tanging kalaban mo ngayon ay ang sarili mong, possibly yung iba sa inyo, sariling takot, at yung iba naman pag-aanlangan. Na kapag nakapokus ka sa sariling lane mo, alam mong walang makakaagaw ng tagumpay na nakalaan para sa'yo. Tandaan nyo yan. So, excuse me, huwag mong hayaang sirain ng ingay ng iba ang iyong focus ngayon sa career mo, Taurus. Iwasan ang makisali sa drama, ang kompetisyon na walang saysay. Excuse me. So, again, iwasan ang makisali sa drama o competition na walang saysay. Okay, gamitin mo ang diskarte mo, Taurus, hindi yung emotion mo sa pagharap sa mga conflict na maaaring posibleng nangyayari o mangyayari sa mga susunod na linggo or buwan, within 3 months, within 90 days. Iset mo ang boundaries mo, protect your peace at all costs. So, ang 5 of Wands sa posisyong ito, Taurus, ay parang init ng apoy na gustong subukan ang katatagan mo within this season, 3 months, okay? So, 3 months, November, December, up to January, possibly. Ngunit, gaya ng tunay na Taurus, matatag ka, steady ka, at grounded ka. Kaya mong gamitin ang apoy na ito na hindi ka nasusunog, kundi pagkos titibay ka. Okay? Ang mga pagsubok na ito ay hindi hahadlang sa'yo. Sila ang magiging dahilan kung bakit mas magiging matalino ka, mas disiplinado ka, at mas matatag ka sa career mo sa darating na mga buwan o linggo. Okay, punta tayo sa hanghamon. Okay, hamon na kakarapin mo this month, lumabas 6 of Wands. Now, Taurus, interesting ang placement ng 6 of Wands bilang iyong malaking hamon sa mga susunod na buwan. Kasi sa normal na reading, ito'y barahan ng tagumpay, pagkikilala at panalo. Ngunit ngayong nasa posisyon ito ng hamon, ang mensahe sa iyo ay malalim. Ang hamon mo ay paano mo hahawakan ang tagumpay. Paano mo ito makakamtan ng hindi bumibitaw sa humility or pagpakumbaba. Hindi bumibitaw sa consistency mo at pagkakaroon ng emotional balance rin. Now, sa kasalukuyan, maaring nasa punto ka ngayon ng career mo na gusto mo nang makita ang bunga ng lahat ng pinaghirapan mo. Matagal ka na siguro nagsumikap, nagtitiis at nagpapakumbaba.
pero parang kulang ang appreciation na natatanggap mo sa career mo, sa workplace mo, right? Sa trabaho. Pwedeng pakiramdam mo ay bakit sila ang napapansin? Bakit ako hindi? Right? O baka naman nakikita ka nga ng iba pero hindi nila lubos na nauunawaan kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan mo para makarating dyan, para ma-achieve mo yon. Okay, so ang hamon sa'yo with the Six of Wands ay nagsasabi na ang totoong laban ay hindi para mapansin ng lahat, Taurus, kundi para manatiling totoo kahit hindi ka pinupuri. Magiging ka pa rin, honest and truthful. So, hindi mo kailangan manghingi ng validation, Taurus. Ang tagumpay mo ay hindi nasusukat sa dami ng papuri, kundi sa kapayapaan ng loob. Alam mo sa sarili mo ikaw mismo alam mo sa sarili mo. Kapayapaan ng loob na dala ng pagkakaalam mong ginawa mo ang lahat ng may integridad at dedikasyon. Na para sa mga iba naman, maaring dumadaan yung iba sa inyo sa performance pressure. Feeling mo, kailangan mong patunayan lagi ang sarili mo sa iba. Minsan ito ay energy ng burnout disguised as ambition. Okay, pero tandaan, Taurus, kahit gaano kataas ang marating mo, kung hindi mo kaya magpahinga at magpasalamat sa sarili mo, pasalamatan mo ang sarili mo, hindi mo rin tunay na maramdaman ang fulfillment. Okay, wala kang sense of self-achievement, kumbaga. So, ang universe ngayon na nagre-remind sa'yo na success is not a race but a rhythm. May tamang panahon ng bawat pag-angat. Maaring hindi pa ngayon ibinibigay sa'yo ang spotlight o recognition dahil tinuturuan ka muna ng patience, humility, pagpakumbaba, at pagkakaroon ng emotional maturity. Para pag dumating ang recognition mo na yan, hindi mo ito ikakasira, kundi magiging inspirasyon ka na sa iba. Okay, so huwag masyadong i-pressure ang sarili mo sa results. Magtiwala lang sa proseso. Yan ang advice ng baraha. Kapag hindi ka napapansin, gamitin mo ito bilang pagkakataon para palakasin mo pa ang foundation mo. Iwasan ang mainggit sa progress ng iba. I'm not saying lahat, okay? So maka-resonate lang. Huwag po kayong defensive sa mga comments na hindi naman ako naiinggit. But pinangalan ba kita? Sa'yo ko ba pinangalan na ikaw yung naiinggit? This is collective. Alright? So, iwasan ng mainggit sa progress ng iba. So, if ikaw, nagko-comment ka na hindi man ako naiinggit, defensive ka, meaning to say, natamaan ka. Totoo. Dahil ikaw rin ang binuking mo rin ang sarili mo. Alright? So, iwasan ng mainggit sa progress ng iba dahil may divine timing ka rin. Celebrate your small wins dahil yun ang tunay na magpapayabong ng energy ng success mo. So, ang Six of Wands bilang hamon mo ngayon, Taurus, ay parang pagsubok sa iyong ego at emotional balance. Universe ay nagtuturo sa iyo ngayon na ang tunay na panalo ay hindi yung nakikita ng mata, kundi yung nararamdaman talaga ng kukulula. Kasi, ano man ang sinasabi ng iba, it doesn't matter. What's important is how you feel. How you feel. Alam mo ang totoo mo sa sarili mo, right? No, Taurus, hindi mo kailangang habulin ang spotlight dahil darating ito kusa. Sa oras na handa ka na, hindi lang sa panlabas na tagumpay, kundi sa panloob na karunungan at stability na kaakibat nito. Alright? Ito tayo sa next card. Next is nakaraan na nakaka-apekto. You have the Five of Swords. So, Taurus, ang barahang ito ay nagdadala ng mabigat na energy mula sa iyong nakaraan. Mga sugat na maaaring hindi na lagi nakikita sa labas, hindi mo na nakikita, pero ramdam pa rin ng iyong kaluluwa, ramdam mo pa rin. So, ang Five of Swords ay tungkol sa conflict, betrayal, pride, at mga sitwasyong kahit tila na nanalo ka, pero pakiramdam mo pa rin parang talo ka deep inside. So, maaring sa trabaho o negosyo nakaranas ka ng sitwasyon kung saan pinaglaban mo ang tama mo, ngunit ang kapalit ay relasyon, tiwala o kapayapaan or something may kapalit.
Pwede rin may mga tao noon na gumamit ng panlilinlang, chismis o unfair tactics laban sa'yo. At dahil dito, naging mas mapanuri ka na, mas defensive ka at mas maingat kung sino ang pagkakatiwalaan, right? So, sa energy ng nakaraan, ng barang ito ay nasasabi, may mga laban noon na hindi mo talaga kailangang ipanalo. Dahil ang tunay na tagumpay ay yung marunong magbitaw. So, ang Five of Swords ay madalas lumalabas kapag ang isang tao ay masyado nang napagod sa emotional battle. So, maaaring dumating ka sa punto noon na nasabi mo sa sarili mo, ayoko na. Pagod na akong ipaliwanag. Pagod na akong ganito na mabait. Wala namang wala namang naidudulot sa akin ng pagiging mabait ko sa iba, something like that. So, mula noon, natutunan mong maging matatag, pero tahimik. Now, ang mga karanasang ito, Taurus, bagamat masakit, ay hindi aksidente. Ginamit ng universe ang nakaraang conflict para maalis yung mga taong hindi na-align sa soul mission mo. So, nilinis ng divine ang paligid mo, kahit masakit, upang magkaroon ng space para sa bagong oportunidad at mga taong totoong ang intention sa iyo. So, Taurus, alam kong loyal ka at matagal ka bago sumuko, right? Pero minsan, ang pagiging loyal mo sa maling tao o sitwasyon, ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makausad. Ay, tamaan ba? Nakaresonate ba kayo? Ulitin ko. Ang pagiging loyal mo sa maling tao o sitwasyon ay nagiging dahilan kung bakit hindi ka makausad. Sana may ma-realize kayo dyan, Taurus. Ang Five of Swords ang sabi na tapos na ang cycle ng pakikipaglaban mo sa hindi deserve. Paglaban mo, hindi mo deserve ipaglaban. Hindi karapat dapat labanan. So ngayon, panahon mo na para gamitin ang karunungan. Okay, lessons na nakuha mo mula sa mga sugat na yon bilang armor, hindi bilang hadlang. So ang sakit noon na hindi parusa, Taurus, kundi pagsasana yon. Ginamit mo yung sugat na yun upang palakasin ang iyong panloob na kalasag. So sa susunod na hamon, hindi mo na kailangang sumigaw. Alam mo nang gagawin mo. Sapat na yung presence para maramdaman ng iba ang lakas mo. So, bitawan mo na mga grudges sa kanakaraan. Yan din ang advice sa'yo ng card na ito. Kapag dala mo pa rin yun, ikaw rin ang matatali doon. Magiging balakid mo yan. Magkakaroon na ng heavy burden. Na huwag ka nang bumaba sa level ng mga taong may mabigat rin na energy. Your peace is your victory. Okay, right now. Gamitin ang lessons na nakaraan bilang gabay, hindi bilang takot. Patawarin mo, hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve mong gumaan, deserve mong umusad, deserve mong move on na. So, ang Five of Swords bilang nakaraan ay parang larawan ng iyong transformation. Okay? Mula sa pagiging idealistic mo at trusting, nagiging wise ka na at discerning ka na. So, ngayon, mas marunong ka nang pumili kung kanino ka magtitiwala, kanino mo ibibigay ang energy mo, at kung alin ng laban ang dapat mong ipaglaban. Ito ang dahilan kung bakit sa mga susunod na yugto ng iyong career, mas magiging maingat ka na sa iyong mga desisyon. At dahil doon, mas magiging matatag ka at magtatagumpay ka, Taurus. Alright, punta tayo sa next card. Nakatagong lakas mo or asset mo, Nine of Wands, lumabas. So, Taurus, napakaganda ng energy ng Nine of Wands bilang iyong nakatagong lakas. Dahil itong barahan ng resilience, perseverance, at warrior spirit. Ang iba, kapag nasaktan, sumusuko. Pero ikaw, kahit ilang ulit nang napagod, ilang ulit nang nabigo, napagod, nadismaya, bumabangon ka pa rin. Right? Nine of Wands ay parang larawan mo na nakasandal sa pader, may mga sugatan, pero nakangiti pa rin at handang lumaban ulit.
Ito ang uri ng lakas na hindi nakikita sa mga muscles, kundi sa kaloob-looban mo. With deep within your soul, deep within your puso. So marami ka ng pinagdaanan sa career mo. Ay, marami, Taurus, nakikita ko dito sa bara. I know, 9 of Wands, grabe, you are or you were a wounded warrior. Ang dami mong pinagdaanan. Mga rejections, mga delays, mga pagkakataong akala mo tuloy na, tapos biglang nawawala, biglang na-stop, biglang natigil, biglang whatever. Pero kahit ganon, hindi mo pinili ang sumuko, right? Bakit? Dahil malalim sa loob mo. Alam mong hindi mo pa naibibigay ang best mo. Some of you, makaka-resonate lang po. At hindi mo pa nakikita ang full potential mo. Yun. Hindi mo pa nakikita ang full potential mo. So, ang energy ng barang ito, 9 of Wands, nagpapakita rin ng isang kaluluwang dumaan sa maraming laban, pero nanatiling buo ang paniniwala. Okay, so ito ay simbolo ng mental at emotional strength, Taurus. Yung tipong kahit pagod ka na, alam mong kaya mo pa rin. At yan, Taurus, ang sikreto mo. Okay, hindi ka madaling mabasag. Kasi ang ugat mo ay nakabaon sa matibay na lupa. At yun, ang mismong essence ng pagiging earth sign mo. You are an earth sign. Right? Remember that. So, sa aspeto ng career, ito ang yung hidden superpower. Kaya hindi mo kailangang maging pinakamatalino o pinakatalented. Sapat na sa'yo ang katatagan mo, disiplina mo, at kakayahan mong magtiwala sa proseso kahit wala pang nakikitang resulta. Ang universe ay magbibigay ng gantimpala sa mga taong hindi sumusuko kahit walang audience. So, advice sa'yo dito, Taurus, kapag nakakaramdam ka ng pagod, magpahinga, pero huwag sumuko. Aalahanin mo kung saan ka nagsimula, doon mo makikita kung gaano na ka nakalayo. Iwasan ang mga taong bumubuhay ng takot o duda sa'yo, o nagbibigay sa'yo ng takot, tinitrigger ang takot mo, or nagdududa sa'yo. Protektahan mo ang energy mo. Okay? Tandaan, hindi lahat ng laban kailangang harapin ng sabay-sabay. Isa-isa lang. Pero with buong puso mo. So, ang 9 of Wands ay parang huling paghinga bago ang tagumpay. So, kapag lumabas ito, ibig sabihin ay malapit mo lang makamit ang reward. Pero, sinusubok muna ng universe ang tibay ng iyong kalooban at consistency ng iyong faith, paninampalataya, no? So, itong panahon na kahit pagod ka na, kahit parang wala nang napapala, ituloy mo lang. 9 of Wands, okay? Dahil ang susunod na giyugto pagkatapos nito ay recognition, stability, at fulfillment. So, Taurus, nakatago mong lakas ay hindi basta-basta. Ang nakatago mong lakas ay hindi basta-basta. Ikaw ay isang spiritual warrior. Tahimik, pero matatag, mabagal, pero siguradong aangat. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat kay kung gaano kakatibay, dahil ramdam na yon ng mga taong nakakakita o makakakita ng resulta ng iyong mga disiplina at pagtatyaga. Ang universe ay nagsasabi, konting tiis na lang, anak. Kay malapit ka ng gantimpalaan sa lahat ng mga tiniis mo. Alright, punta tayo sa next card. Okay, so Taurus, punta tayo sa puso't isipan. Okay, yung about your desire, right? Or nasa isip mo. Okay, you have the Queen of Cups. So, Taurus, sa gitna ng lahat ng hamon, pagod at laban na dinaanan mo sa career mo, ang puso mo ay nanatiling malambot, mapagmahal at may malasakit. Ang Queen of Cups ay kumakatawan sa iyong emotional depth, intuition at compassion. Ito ang bahagi mo na hindi lang nagtatrabaho para sa pera, kundi para sa, kahulugan, connection at purpose mo. So, sa mundo ng
ah, sa trabaho mo, sa negosyo mo, maaring napapansin ng mga tao na ikaw yung tipo ng taong may healing energy. Right? Sa mga rason nila po, ikaw yung coworker na marunong makinig, yung boss na marunong umintindi, yung negosyante na inuuna ang kapakanan ng tao kaysa sa kita. Na dahil doon, Taurus, kahit hindi mo hinahangad, natural na naa-attract mo ang mga tao sa energy mo. So, ang Queen of Cups ay nagsasabi na ang iyong success, yung tagumpay, ang tagumpay mo ay hindi nakasalalay sa pagiging matapang lamang, kundi sa iyong kakayahang magmahal at makiramay. Taurus, ikaw ay isang natural nurturer. Okay, gusto mong may harmony sa paligid, gusto mong may peace, may peace sa trabaho. Ano bang peace? May kapayapaan. Okay? At gusto mong maramdaman na may saysay ang lahat ng ginagawa mo. Ngunit, may gentle reminder din ito, Taurus. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang mapaligaya ang iba. Minsan, masyado mong binubuhos ang puso mo sa mga proyekto o tao na hindi naman marunong tumugon sa energy mo. No, kapag masyado kang nagbibigay, nauubos ka rin. At kapag nauubos ka, bumabagal ang creative flow mo. Nawawala ang sigla at inspirasyon. So, ang barahang ito ay nagtuturo sa iyo ng emotional balance. Ang tunay na Queen of Cups ay marunong magmahal ng buo, pero marunong ding magprotektahan ang sarili. Hindi tungkol sa pagiging cold or detached or selfish, kundi tungkol sa pagbibigay mula sa isang pusong puno, hindi mula sa pusong ubos na. So yun na, again, you cannot pour from an empty cup. Excuse me. So, Taurus, matutong i-refill ang sarili mong tasa bago mo punuin ang tasa ng iba. So, sa trabaho o sa negosyo, piliin mo kung sino ang karapat-dapat bigyan mo ng energy mo. Okay? Maglaan ng oras sa tahimik na pamuni-muni o meditation. Dito mo maririnig ang tunay na direksyon ng iyong kaluluwa. Ang tunay na direksyon na gusto mong tahakin. Okay? Kung creative field ang iyong career, okay, sa mga Taurus na may creative field, okay, may creative field ang career nila, gamitin mo ang emosyon mo bilang inspirasyon, hindi bilang hadlang. And tandaan, ang empathy ay gift, pero dapat mo rin itong protektahan. Ang Queen of Cups ay parang ilaw ng buwan, tahimik, banayad, pero maliwanag. So, pinapakita nito na ang lakas ng iyong career journey ay hindi lang nasa hard work ngayon, kundi nasa sa iyong kakayahang makinig sa iyong intuition. Now, minsan, ang susi sa tagumpay mo ay hindi sa paggawa ng mas marami, kundi sa pakikinig sa tawag ng puso mo. So, Taurus, ang puso mo at isipan mo ay puno ng kabutihan. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ay pinagpapala ng universe. Ngunit, paalala rin ito, huwag mo kalimutan ang sarili mo habang inaalagaan mo ang mga ibang tao sa paligid mo. Queen of Cups ay nagsasabi, magtagumpay ka, pero huwag mo kalimutan ang puso mo. Ang puso mo ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Dahil kapag ang intensyon mo ay galing sa pagmamahal, kahit anong karera o negosyong papasukin mo, magiging daluyan ka ng biyaya, healing at inspiration sa iba. Okay, punta tayo sa kalagayan ng iyong kapaligiran. You have the Five of Pentacles. Okay. Now, Taurus, ang Five of Pentacles sa isang barahan ng paghihirap, kawalan at isolation. Pero huwag kang matakot dahil sa reading na ito ay hindi sumpa kundi gabay ng universe para ipaalala sa iyo kung saan mo talaga dapat ituon ang iyong lakas. Now, currently sa kasalukuyan, maaaring ang kapaligiran mo right now
ang yung workplace or business situation o financial surroundings ay medyo heavy. May energy ng pagkapagod, kakulangan, o feeling of being left out. So, baka pakiramdam mo ay ikaw lang ang kumikilos, ikaw lang ang nagsusumikap at parang walang nakakaunawa o sumusuporta sa iyo. So, maaari rin ito ay sumasalamin toro sa financial strain or career instability. Siguro may mga panahong mabagal ang kita o may gastusin na sunod-sunod. Maaaring may nararasan kang dry season sa negosyo o project kung saan parang walang umaayon sa iyo kahit todo effort ka. Now, ang Five of Pentacles ay madalas ring lumalabas kapag ang isang tao ay nasa transition phase. So, ito yung yugto na pinaparamdam ng universe na, anak, lumalabas ka na sa lumang cycle. Kaya ngayon, kailangan mong dumaan sa phase ng pag-realign. Nang minsan, bago dumating ang breakthrough, dadaan muna sa silence, sa pagnipis ng kita, o sa pagkawala ng mga taong dati mong sandigan. Pero huwag kang matakot, Taurus, dahil ito ay divine pruning. Okay? Ginugupit ng universe ang mga koneksyon, oportunidad, o sitwasyon na hindi na-align sa susunod mong pag-angat. So, parang halaman na kailangang bawasan ang tuyong dahon bago muling mamulaklak. Okay, so Taurus, ang energy ng barahang ito ay nag-aanyaya sa iyo ng pagtitiwala at pagtanggap. Tanggapin na may mga yugto ng panghihina, pero huwag mong hayaang manirahan ka doon. Ang tunay na kapangyarihan mo ay hindi sa dami ng laman ng bulsa mo, kundi sa lakas ng loob mo at paniniwala na makakabangon ka muli. So, kung mabigat ang energy sa paligid mo ngayon, gumawa ng sariling sacred space, isang tahimik na lugar kung saan makakahinga ka at makakaramdam ka ng kapayapaan or peace of mind. Now, kung negosyo, trabaho ang mabagal ngayon, gamitin ang panahong ito sa pag-aaral, pagpaplano ng mabuti o pag-update ng iyong mga skills kung kinakailangan. Iwasan ng self-pity, palitan mo ito ng gratitude. Kung marunong kang magpasalamat kahit sa maliit na bagay, Taurus, mas mabilis darating ang mga bagong oportunidad at mga magagandang oportunidad. So, surround yourself also with light energies like candles, crystals, music, prayer, or meditation. Okay? Now, alam mo, ang mensahe dito, Taurus, hindi ka kailanman nag-iisa. Kahit sa pinakamadilim na oras ng iyong career o negosyo mo, may divine light na gumagabay sa bawat hakbang mo. Okay? Kahit hindi mo agad nakikita. So, Taurus, kung sa ngayon ay nararamdaman mong mabigat, tandaan mo ito, ang bawat kakulangan ay pansamantala lamang. This is just temporary. Okay? Kung ano man yung naranasan nyo ngayon, temporary lang yan. Hindi yan magtatagal. Ang lakas mo ng loob mo ang magiging permanente. Yan ang importante. Ang Five of Pentacles ay hindi katapusan. Ito ay ito ay pagsubok lamang. Let's just say that. Okay? Pagkatapos neto, darating ang araw ng pag-angat mo, sisikat ang araw at kasaganahan darating. Okay, so punta tayo sa oportunidad na paparating. Taurus, you have the King of Wands. Okay, King of Wands. So, Taurus, eto na ha. Baraha ng malaking pag-angat, leadership at divine opportunity na paparating sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng struggles mo, pagod, emotional storms na nakita natin sa mga nagdaang cards, ang universe ngayon ay magbubukas ng pinto ng empowerment at tagumpay. So, ang King of Wands ay hari ng vision, charisma at action. Ito ay energy ng isang taong hindi lang basta nagtatrabaho, kundi siya na mismo ang gumagawa ng direksyon ng buhay niya. So, maaaring sa darating na mga buwan o linggo, may lalabas o paparating na oportunidad na magpapakita sa iyo ng leadership role, promotion. Mapopromote ka
o magkakaroon ka ng sariling negosyo na magbibigay sa iyo ng mas malaking control sa iyong career o income. Ito rin ay barahan ng influence at authority. Hindi ito basta maliit na tagumpay, kaya ito ay transformation mula sa pagiging worker patungo sa pagiging creator. So, maaring may boss, may mentor, or powerful connection na makikita ang potential mo. Okay, kapag dumating pagkakataong yon, Taurus, tandaan mo, handa ka na. King of Wands ay hindi basta umaasa sa swerte. Siya mismo ang lumilikha ng swerte. So, yan ang paparating sa'yo. A chance for you, a chance to lead, a chance for you to inspire, and a chance for you to rise again. Ang mga tao nakapaligid sa'yo ay magsisimulang, they will start to notice, mapapansin na yung confidence mo at charisma mo. At kung dati ay nagdadalawang isip kang ipahayag ang mga idea mo, ngayon bibigyan ka ng universe ng momentum para ipakita kung gaano kakagaling. Pwede itong bagong project, bagong partnership o career shift na matagal mo nang pinag-iisipan. At kapag dumating ito, huwag kang matakot dahil ikaw mismo ang hinahanda ng divine para dito. Ang King of Wands ay ang embodiment ng divine masculine energy, assertive, visionary, at passionate. Ngunit, hindi ito bastang power trip. Ito ay sacred leadership. So, ibig sabihin, ginagabayin ka hindi lang para sa sarili mong tagumpay, kundi para maging inspirasyon ka at gabay sa mga ibang tao. Okay, so Taurus, ikaw ang tinatawag na maging haligi ngayon sa mga panahong ito. Hindi lang ng sarili mong career, kundi ng mga taong umaasa at naniniwala sa iyo. So, ipakita mo ang tapang mo, pakita mo ang tapang mo, pero lagi may kababaang loob. Okay? Ipresenta mo ang mga idea mo sa tamang timing, huwag mo ikahiya ang talent mo. Kung may business idea ka na matagal mo nang iniisip, this is your green light. Okay, maghanda para sa mga malaking responsibilidad dahil darating ang mga taong titingala sa iyo. Ang King of Wands ay nagsasabi, kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. So, ang iyong imagination ngayon ay hindi basta daydream, ito ay seed of destiny. Anumang project, anumang vision o goal na lumilitaw sa isipan mo sa mga susunod na linggo, yun mismo ang mensahe ng universe. Simulan mo na, gagabayan kita. So, Taurus, ang paparating na oportunidad ay hindi ordinaryo. Okay, ito ay breakthrough moment mo. Lahat ng hirap mo sa nakaraan ay parang pagsasanay para sa sandaling ito. Ngayon, ikaw na ang magiging inspirasyon. Ang mga dating nanliit sa iyo ay sila na ring unang makakita ng iyong success, mga tagumpay mo. Sila mismo ang makakapag-validate na iba na si Taurus ngayon. Okay? Ayan, excuse me. Punta tayo sa posibleng balakid. Okay, Two of Swords. Two of Swords. Now, Taurus, ang Two of Swords ay isa sa mga pinakamapayapa pero malakas na baraha pagdating sa mga inner conflicts. Hindi ito laging giyera sa labas. Kadalasan ito ay laban sa loob ng sarili mo. So, this is like an internal conflict. So, sa career reading mo, ito ang barahan nagsasabi na ang pinakamalaking risk na maaari mong harapin ngayon ay ang pag-aanlinlangan at indecision. Nung mahirap kang mag-decide, hirap kang makapag-decide. So, maaring alam mo na kung anong dapat gawin sa career mo, sa negosyo mo, pero nahihirapan kang pumili, nahihirapan kang mag-decide dahil possibly yung iba sa inyo natatakot sa maging resulta. Okay, yun ang pakiramdam mo na gusto ko ito pero baka magkamali ako. O kaya naman, alam kong kailangan ko ng kumilos pero baka hindi pa ito yung tamang oras. Okay, something like that. So, ang Two of Swords ay parang larawan ng isang taong nakaupo, no, nakapiring yung mata, hawak ng dalawang espada, hindi siya bulag. Alright? Pinili niya lang na hindi muna tumingin. Actually, kaya niyang tanggalin yung nakapiring. So, yan ang paalala ng universe ngayon. Ang pagdidesisyon mo ay hindi lang laging tungkol sa tamang sagot. Minsan ito ay tungkol sa tamang pagpili. Right choices. Tamang desisyon.
right decision. So Taurus, alam ng universe na gusto mong siguraduhin ang bawat hakbang mo. Kilala ka bilang practical, grounded, at ayaw mo ng risk na walang kasiguraduhan. Pero ngayong mga panahon na ito, within 3 months, tinuturo sa iyo o tuturuan ka ng universe ng art of trusting yourself. Dahil minsan, hindi mo nakikita ang kabuuan ng daan hanggat hindi ka naglakal, hindi mo lalakarin. Right? So, mga possible situations na mangyari, maaring may dalawang opportunity o direksyon na parehong maganda, kaya lang hirap kang pumili. Pwede ring may fear fear of failure na humahad lang sa pag-take mo ng steps na yon. At baka naman masyado kang umaasa sa opinion ng iba, okay, na i-influensyahan ka ng opinion ng iba. Okay, kaya nawawala ang boses ng intuition mo. Ang risk dito ay stagnation. So, kapag masyado ka naghintay, baka maunahan ka ng pagkakataon. Ang universe nagsasabi sa iyo ngayon, kapag matagal kang, nagpapadala sa takot, baka mawala na yung blessing na paparating sa iyo. Baka mawala na yung oportunidad. Baka bigla na lang maglaho yan. Kasi hindi ka na naantay. Right? So, ang Two of Swords ay connected din sa Moon energy, illusion, doubt, emotional confusion. So, ito ay paalala na minsan di mo kailangang hanapin ng logic. Okay, ng lahat. Minsan kailangan mo lang pakinggan kung ano nasa puso mo. Most especially yung gut feelings na tinatawag natin or yung kutob. Ano yung kutob mo? Kung saan ka mas kalmado, doon mo tamang direction. Saan yung kutob mo? Okay, anong sinasabi ng kutob mo about sa decision na gusto mong gawin? Yun ang sundin mo. Kung saan ka kinakabahan pero excited, mostly doon ang growth na nangyayari So, gumawa. Okay, ito ang advice ay gumawa ng decision ritual. Isulat ang pros and cons, pagkatapos tahimik na magdasal, tanungin mo ang sarili mo, ano ang mas align sa kaluluwa ko. Tanungin mo yung higher self mo, okay? Na kapag hindi mo pa rin makita ang sagot, choose peace first. Piliin mo yung anong mas saan mo sa tingin ang maging mapayapa ka, right? Kapag kalmado na ang isipan mo, lalabas ang clarity. Okay, so huwag matakot magkamali din, Taurus, dahil kahit ang maling desisyon ay magtuturo sa iyo din ng tamang aral. And remember, no decision is still a decision. Okay, so Taurus, ang Two of Swords ay nagsasabi, ang tanging hadlang sa tagumpay mo ngayon ay ang sarili mong pagdududa or ang hindi pagdidesisyon or ang tagal magdesisyon. So magdesisyon ka na siguro, alright? Hindi mo kailangan maging 100% sure, kailangan mo lang maging 100% committed sa magiging decision mo. So kapag pinili mo na ang kumilos, kahit maliit na step, ang universe ay kikilos din pabor sa iyo. Alright, napunta tayo sa payo. Ito na. The Lovers, again, it's all about choices. Okay, so, ayan, The Lovers, supposedly ito ay hindi lang tungkol, it's really not about love connection, mostly. Okay, The Lovers, hindi yan limited sa love connection. Akala nyo, ano yan, twin flame. It's really not, okay? In some energy, this talks mostly about, sa spread na ito, sa situation mo, sa career reading mo, this talks about pagkakaisa ng puso at isipan mo. Your feelings, your feelings, and then your mind, your heart and your mind. Divine alignment na tinatawag sa soul path mo. So, again, sa aspeto ng career, malalim ito na mensahe. Panahon na, Taurus, para piliin kung ano ang maganda sa'yo, anong ikakabuti sa gagawin mo, sa decision mo. Alright? Or sa kaluluwa mo sa buhay mo. Ang Lovers ay sumasagisag talaga ito ng choice. 200 na parehong maganda. Same sila sa Two of Swords. Nagkataon talaga, sa advice mo ito. So, ayan na, 200 na parehong maganda, ngunit magkaibang direksyon. Yan yun 200 na maganda, pero magkaiba ng direksyon. Okay, so sa career journey mo, maaaring may darating na desisyon kung saan kailangan mong pumili talaga.
Like, for example, mananatili ba ako dito sa comfort zone na to? Or susubok ako ng bago kahit hindi ko pa alam kung anong mangyayari? Ang payo sa iyo ng universe, piliin mo kung ano ang nagbibigay ng buhay sa loob mo. Ano talaga yung gusto mong gawin? Something that gives you spark, something that excites you, something that you love. Wait lang mga madam at sir. Something that you will love doing. Okay, ayusin ko lang tong. Dito ko na nga lang ilagay. So, yeah. Again, kung saan ka magiging mas inspired, gawin yung mga bagay. Kung saan mo mas nararamdaman na doon ka magta-thrive, doon ka magsasucceed, doon mo makikita yung tunay mong purpose. Now, Taurus, dahil practical ka nga, minsan mas pinipili mo yung secured kaysa sa fulfillment, right? But ngayon, tinutulak ka o inuudyok ka ng kabarahang ito. Payo sa'yo ng mga divine guidance, divine spirits, spirit guides mo na hanapin ang balanse. Hindi mo kailangang isuko ang stability para sa passion. Kailangan mo lang hanapin kung paano sila magtatagpo. Okay, magtatagpo. Yung gusto ng damdamin mo and then gusto rin ng isipan mo, kailangan pareho sila. Balance, harmony. So, kung tatanungin ka, ikaw ba ay nagtatrabaho para mabuhay o nabubuhay ka para tuparin ang tawag ng kaluluwa mo, soul path mo, something like that. So, sometimes, ang tunay na tagumpay hindi lang sa pera, position or fame. Sometimes ito rin ay yung pagkakaroon ng tinatawag na kapayapaan. Meron kang peace of mind. At the same time, masaya mong ginagawa. Nagbibigay sa iyo ng purpose. Ginagawa mo araw-araw. So kapag ang trabaho mo ay nagmumula sa puso, kahit pagod ka, magaan mo pa rin gagawin. Ay magaan para sa iyo gawin, magaan para sa ipagpatuloy. Nung kapag ginagawa mo ay hindi na nararamdaman or wala sa puso mo, para ang tagal ng oras, ang bagal ng oras, hindi ka makaantay na makaalis, right? Something like that. So, and also, with the lovers, maaring ito rin ay payo sa iyo ng spirit guide na panahon na para makipag-collaborate sa mga taong pareho with the same vision mo. You have the same goal, something like that. The lovers ay tungkol din about to sa partnerships eh. So, kaya kung may lalapit na opportunity para sa joint project, business partnerships, mentorships, pakinggan mo rin. Di lahat ng connection ay transactional. Minsan ito ay divinely orchestrated upang tulungan kang umangat, Taurus. Alright? So, practical advice sa'yo, kapag may major decision sa career, itanong sa sarili, ito ba ay naaayon sa puso ko o wala lang? Kailangan kong gawin dahil sa pera, sayang. Something like that. Again, it's your choice. It's all about choices in the end. Now, kung may offer sa bagong direction, piliin ang nagdadala ng excitement, hindi anxiety, magtiwala sa divine timing. Minsan, hindi mo agad makikita kung bakit mo kailangang pumili, pero unti-unti mong maintindihan habang papunta ka na doon. Later, in your journey. Any balance ang practicality at spiritual calling mo, Taurus. So, sa tarot, dito, the lovers ay sumisimbolo ng dalawang nilalang, right? Sa ilalim ng liwanag ng isang anghel, right? Ito ay tandaan ng iyong mga decision ngayon ay ginagabay ng mas mataas na puwersa. Ginagabayan ka sa mga desisyon mo. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa sa pagpili ng direction. May divine guidance na tumutulong para dalhin ka sa landas ng kaligayahan at katuparan. So, Taurus, ang lovers bilang payo sa iyo ay nagsasabi ang susi ng tagumpay mo ngayon ay nasa alignment. Hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng pera at passion dahil kapag pinili mo ang passion, darating din ang pera. Ang kailangan mo lang ay tiwala at katapatan sa sarili mo. Alright, punta tayo sa last but not the least card. You have the 8 of Pentacles. Possible outcome. Possible outcome. 8 of Pentacles.
Alright, so Taurus, matapos ang lahat ng mga pagsubok mo, pag-aanlinlangan, mga pagkakataong halos gusto mo nang sumuko, right? Dito ka dadalhin ng iyong lakas, pananampalataya, dedikasyon sa Eight of Pentacles. So, ang barahang ng mastery, success, divine reward sa lahat ng pinaghirapan mo. So, ito yung energy ng focus, craftsmanship, at fulfillment. Pinapakita ng universe na sa darating na mga buwan, linggo, lahat ng effort mo ay magsisimulang magbunga. So, maaaring makuha mo ang trabaho matagal mo nang pinapangarap, inaasam, baka some of you ma-promote, mas lalong o malakas ang negosyo mo dahil sa consistency mo at sipag mo. Now, the energy of this card ay parang larawan ng, if you look at this, larawan ng artisan. Tahimik siya, nakatutok siya, paulit-ulit na pinapagandang ginagawa niya, hindi para mapuri, kundi dahil gusto niyang maging pinakamahusay sa larangan. Nakapatong yung mga ginagawa niya, no? At yan mismo ang essence mo ngayon, Taurus. Hindi ka naghahabol, some of you, as makaresonate lang po, hindi ka naghahabol ng atensyon. Ginagawa mo ang tama kahit walang nakakakita. Ito rin ay tanda ng long-term stability at steady growth. Kung sa nakaraan ay puro challenge with the 5 of Wands, 5 of Pentacles, ngayon ay panahon na para aniin mo ang bunga ng lahat ng pagtsatsaga mo at pagtitiis. Kung baga, ang mga luha mo noon ay binhi. At ngayon panahon na ng pag-aani. Ang 8 of Pentacles ay baraha ng sacred diligence. Okay, so ito ay barahan nagpapahiwatig ng divine timing na lahat ng delays, rejections, pagod na pinagdaanan mo ay hindi nasayang. Bawat araw na nagtitiis ka, Taurus, bawat oras na nagtiwala ka kahit walang kasiguraduhan, lahat ng iyon ay nagbukas ng pintuan sa bago at mas matatag na yugto ng iyong career. Kung empleyado ka, okay, ito ay sign ng promotion o recognition. Hindi dahil sa connection, kundi dahil sa competence mo. Kung freelancer or self-employed ka, ito ay panahon ng yung stability, magkakaroon ka ng maraming clients, mas makikilala ang pangalan mo, ang produkto mo, mas matatag na ang income flow mo. Na kung negosyante ka naman, ito ang moment of refinement. Unti-unting lalawak ang reach mo at matutunan mo kung paano patatagin ang foundation ng negosyo mo. So, ang advice sa'yo dito, Taurus, ipagpatuloy ang disiplina at passion mo. The 8 of Pentacles rewards consistency over intensity. Huwag ma-distract sa ingay ng paligid. Keep building your craft. Mag-invest sa learning, like bagong skill, workshop, o training dahil yan ang magbubukas ng mas mataas na oportunidad. And alagaan ang katawan at isipan dahil ang tagumpay ay hindi lang para sa pera kundi para sa pagkakaroon ng balansing buhay. So, dito, Taurus, okay, paalala ito na ang tunay na fulfillment ay nangyayari kapag mahal mo ang ginagawa mo. Ang trabaho mo ay nagiging banal kapag ginagawa mo ito ng may puso, malasakit at pasasalamat. So, Taurus, ang posibleng kakalabasan ng iyong career journey ay mastery at prosperity. I tell you, ikaw ay magbubunga ng tagumpay hindi dahil sa mga tsamba, kundi dahil sa consistency mo at integridad mo. So, ito ang panahon kung saan masasabi mo, lahat ng pagod ko, sulit pala. Alright? 8 of Pentacles, parang, So, continue to work with love, right? Love will multiply your work. I tell you, the universe, again, rewards those who serve with devotion. So, mula from the 5 of Wands, hanggang sa 8 of Pentacles, ang kwento ng yung baraha ay kwento ng isang taong sinubok, Taurus, pero hindi sumuko. This is your story. Sinubok ka, pero hindi ka sumuko. Tell me if this is your story. Na ang laban mo noon ay hindi aksidente. Iyon ay paghahanda para sa pag-angat mo ngayon.
So, sa susunod na kabanata ng inyong career, ikaw na ang magiging inspirasyon ng iba. Now, let me know, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus placement if naka-resonate po kayo. Let me know in the comments. Like this video if nagustuhan nyo po. At if meron kayong gustong i-claim dito sa mga nabanggit ko sa reading, i-claim nyo na sa comment. Okay? Now, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe para updated kayo next time sa mga ganitong readings. Abangan niyo ang love reading susunod nito kay after this career topic. And what else? Love, money, kapalaran. Marami pang iba. Now, Taurus, sa mga ibang cross-watchers na nanonood, if naghahanap po kayo ng mga crystal or jewelries, pendant, necklace, earrings, what else, rings na magbibigay sa inyo ng swerte, protection, healing, lahat na. What else? Ano bang hinahanap nyo? Hanapin nyo ang Facebook page ko, Pono Magos PH na may blue check, verified ni Meta. Mamili kayo doon. Alright? Or, you can tap this dito. You can tap your phone here. And then, pag nag-tap kayo, makikita nyo yung mga products. I-click nyo yun and then lalabas yung mga may mga item dyan, pictures, photos with prices and descriptions. Napaka-importante po na basahin ang description para maintindihan ninyo, makita nyo ang mga benefits ng stones, anong stones ang nandun sa crystal bracelet, and then para malaman nyo, para sa akin yan. So, if you've decided to buy, take a screenshot of the items na gusto yung bilhin at ipadala sa Facebook page po ng Magos PH. Yung may blue check po, verified ni Meta. Okay, so maraming salamat sa mga gustong marinig ang announcement ko. Huwag muna kayong aalis. Para naman po sa mga gustong magpa-ritual, ayan, meron po kayong dalawang options, depende sa inyong pangangailangan at budget. Option 1, stand-alone ritual service ang tawag ko. 1,000 pesos ang babayaran ninyo o ang energy exchange. Ito po ay para sa mga gustong magpagawa ng isang specific ritual na walang bibilihing item. Pwede po ito sa kahit anong aspeto ng buhay gaya ng love and relationship, money flow and business abundance, justice and karma reversal, protection against evil eye, black magic or negativity, pagkakaroon ng peace of mind, healing or spiritual cleansing. Kapag nag-avail ka ng stand-alone ritual, ako mismo ang magsasagawa ng dasal, invocation at energy work para sa iyo. Ginagawa ko ito sa tamang araw, phase ng buwan at guided timing ng aking spirit guides. Now, option 2, free ritual with any item purchase that includes ritual inclusions. Kung bibili ka po ng item sa Pono Magos PH, may free ritual na agad kasama sa iyong order. So, kasama ito sa bawat item na dumadaan sa 38 steps of blessing ritual. Kaya, bawat bracelet, bawat ring, bawat pendant o necklace na bibilhin mo ay pinagdadarasal at pinapasok sa iyong personal intention. Ang maganda pa dito, kung tatlo ang item na bibilhin mo, pwede ka rin mag-request ng 3 iba't ibang ritual, 1 per item. Halimbawa, isa for love, yung isang item for money, at yung isa for protection. Libre na mga yan, kasama na sa energy exchange na mga binibili mong items. Kasama dyan ang distance Reiki healing, no? So, kung may mga karamdaman ka o kamag-anak mo, pamilya mo, anak mo, pwede pong isama. Ayan. So, para ma-include ka sa ritual list, kailangan ko ang photo ng tao. Ikaw o sino man ang gusto mong ipagdarasal ko, full name at birth date and specific intention. Okay, dahil bawat ritual ay ginagawa ko ng personal, limited slots lang po ang natatanggap ko kada buwan para masiguradong matutukan at maipagdarasal ng maayos ang bawat isa. Lahat ng ritual ay ginagawa ko na may panalangin, may incense, crystals, guided offerings. Pero tandaan po, walang guaranteed results dahil depende pa rin ito sa iyong karmic path, faith at divine timing. Ginagawa ko lang ang aking parte bilang instrumento po ng liwanag at ang natitirang bahagi ay sa iyo at sa universe. Kaya kung handa ka ng magpa-cleansing, magpa-heal, mapa-activate ang swerte sa buhay mo, ano pa man magpa-ritual, message mo lang po ako sa Pono Magos PH para ma-include ka sa susunod na ritual batch.
Now, para naman sa mga gustong bumili ng mga items na may kasamang free ritual, madali lang po. Habang nanonood ka ng vlog na ito, pwede kang pumili ng gusto mong item dito mismo sa YouTube Shop Store sa ilalim ng video. I-click mo lang yung product link at makikita mo ang description, prices at inclusions. Pwede mo na agad i-check out ang gusto mong item dyan. Now, option 2 sa official website ko, www.bonomagosph.com. Kung meron ka pong PayPal account, pwede ka rin diretsyong mag-check out sa aking official website. Doon makikita mo lahat ng available products, mga meanings, benefits, at mga ritual inclusions nila. Safe and secured po ang transactions doon, lalo na kung international buyer ka. Okay, option 3 sa Facebook Messenger, manual checkout, okay? Pero kung wala ka pong PayPal, no worries. Pwede mong i-screenshot ang item na gusto mong bilhin, ipadala po dito doon sa Messenger ng Bono Magos PH Facebook page. Saan ka pwedeng mag-screenshot? Saan mo pwedeng i-screenshot yung item? Okay, dito sa YouTube, may product store po dito. May YouTube store na tinatawag. Okay, kung makikita niyo dito sa baba ng video, may mga product dyan. I-click nyo lang yan. And then, take a screenshot at ipadala po yung screenshot, yung item na gustong bibilihin ninyo doon sa Facebook page. I-message nyo sa akin sa Messenger. Okay, so, ayan. Makikita mo doon dito directly eh. So, pwede rin kitang tulungan mag-inquire kung ano ang mga current available items. At ako mismo ang magbibigay ng product links na may description at updated prices. Na kung ready ka nang mag-manifest ng swerte, protection at bagong simula sa buhay mo, ayan, pumili lang sa YouTube Shop, sa website, o i-message nyo po ako directly sa Facebook page ng Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. And I'll personally guide you para siguradong ang makukuha mong item ay tugma sa iyong energy at intention. Okay? Love and Light, Bono Magos PH. Ayan, sa mga gusto pong magpa-private tarot reading, pwede po kayo magpa-book ng schedule sa akin for only 2,500 pesos. Dito, maaari ka magtanong ng up to 10 questions at makakatanggap ka ng isang short video clip kung saan ipapakita ko ang mismong mga barahang lumabas. At kasunod nito ay isang mahaba, detalyado at channeled written guidance na ipapadala ko personally sa iyo, either sa messenger or sa email address na pwede ninyong mai-provide. Wala pong Zoom call or video call session kasi sa spiritual work, mahalaga ang kalmado at malinaw na daloy ng enerhiya. Kapag live video call, madalas kasi nagkakaroon ng energetic interference na tinatawag natin, tulad ng nervous energy ng client, background noises, o kahit simpleng signal interruption. Ang resulta niyan, mahirap basahin ng malalim ang mensahe ng mga baraha. So, ang maganda pa rito, recorded na siya. So, anytime na gusto mong balikan ang reading mo, pwede mong basahin ulit at pagnilayan. Hindi siya one time na pag-uusap lang. Ito ay reference mo habang nagbabago ang energy mo at habang nag-a-align ka sa mga mensaheng ibinigay sa iyo ng Divine. Mode of payment, pwede kayo magbayad through GCash, Maya, or CIMB Bank. Ayan, after magbayad, pakisend lang po sa akin ang proof of payment, buong pangalan, birth date, at photo kung kailangan sa reading. Ayan. So, again, sa gusto magpabook, ayan, i-message niyo po ako sa Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po. Para naman po sa mga curious kung anong kulay ng kanilang energy, I also offer aura or energy reading for only 3,500 pesos. Okay, sa gustong magpabook, again, mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, yung verified na Meta, yung may blue check po. Okay, gagamit ako ng inyong recent photo. So, hihingi ako ng pinaka-recent na photo na pwede nyo ma-provide sa akin. No filter po, okay? Walang mga beauty mode, ayan, no filter. Para mabasa ko ang kulay ng inyong energy at yung vibration ng inyong aura. Now, sa aura reading po, makikita natin kung ano yung kulay ng inyong aura at ano ang mga ibig sabihin nito. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, o pwedeng tatlo ang lalabas.
At kung ikaw ba ay grounded, inspired, o baka naman pagod at drained na ang iyong energy. Pero higit po dyan, dito rin natin malalaman kung ano ang mga humaharang sa inyong success at prosperity. Now, minsan may mga energetic blockages na bumabalot sa iyo, sa atin. Dala ng takot, trauma, guilt, or maybe self-doubt. Kaya minsan naman may mga mabibigat na energies o tinatawag nating psychic debris na humahadlang sa daloy ng swerte, love, o opportunities. At sa ibang kaso naman, again, case-to-case basis lamang po, makikita rin dito kung may impluensya ng kulam, sumpa, o evil eye, like inggit o matinding galit ng ibang tao na nakakapit sa iyong aura. Now, hindi ako basta nagbibintang, okay? Kaya lagi kong sinasabi, case-to-case basis lamang ito. Tinitignan ko muna kung talagang may energetic signature na kakaiba o may foreign vibration sa iyong auric field. At kapag lumabas sa reading na merong ganon, ituturo ko naman po sa inyo step by step kung paano ito maalis o mapapahina. Bibigyan kita ng mga recommended crystals na pwede mong gamitin para sa cleansing at protection gaya ng black tourmaline, mahogany bracelets, obsidian, or click, depende sa resulta ng iyong reading. Kasabay po nito, magbibigay din ako ng mga simpleng ritual o spiritual practices na pwede mong gawin sa bahay. Tulad ng pag-burn ng cleansing herbs, paggamit ng affirmation, candles, o pag-activate ng protective amulet. Now, just in case na hindi nyo kayang gawin yung mga nire-recommended kong mga rituals o yung mga binibigay kong guidance, step by step na rituals, just in case hindi nyo kayang gawin o mahirap ninyong ikunin, mahirap ninyong bilhin ang mga ingredients na kasama sa instruction, then pwede nyo po sa akin ipagawa ang ritual. Pero again, may dagdag bayad yon. Now, libre naman yon kung bibili kayo ng item. Okay, so kung pakiramdam niyo po lately ay parang lagi kang nauubusan ng swerte, paulit-ulit ang problema mo o bigla kang nanghihina kahit walang dahilan, maaaring may mga energetic cords o mabibigat na vibration na kailangang i-clear. Okay, pero napaka-importante po dito, lalo na kung may mga karamdaman tayo, physical symptoms na ang lumalabas. Napaka-importante po, again, lagi ko kayong paalahanin na magpakonsulta po agad sa mga doktor, ayan, pumunta sa hospital, mga clinic, para ma-check po kayo agad, para hindi lumala. Okay, so again, dyan papasok yung aura reading, para maibalik sa iyo yung natural na, liwanag mo, confidence mo, at mga spiritual protection. Ang goal ko dito ay hindi lang sabihin kung ano ang problema, kundi tuturuan ko kayo kung paano mo ito mababalanse, maaalis, at mapuprotekta ng sarili mo moving forward. Kaya kung handa ka nang malaman kung anong sinasabi ng iyong energy at gusto ninyong ma-release sa mga mabibigat na energies na humahadlang sa inyo, ayan, mag-message lang po kayo sa akin. Again, sa Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Again, it's 3,500 po. Kaya dito, kailangan ko yung email address ninyo. You need to provide me an email address kasi sobrang haba po dito. Itong aura reading, hindi po siya pwedeng ma-send sa messenger. Ayan, so maraming salamat. Ingat po and God bless. Ayan mga kabonom, ito naman ang pinaka-mystical, pinaka-profound at pinaka-transformative na service na in-offer ko, ang Akashic Records Premium Soul Package. Okay, ang energy exchange po dito ay 5,000 pesos. Yes, 5,000 pesos po. At ito ay para sa mga handang kilalanin ang tunay nilang sarili. Okay, maunawaan ang kanilang mga past lives at malaman ang misyon ng kanilang kaluluwa. So, ang Akashic Records ay tinatawag ding Library of the Soul. Ayan, isang ethereal record na naglalaman ng lahat ng iyong karanasan sa bawat lifetime. Yung mga nakaraang buhay, mga leksyon ng kaluluwa mo, mga kasunduan or soul contracts na tinatawag, mga karmic patterns at mga divine gifts na dala mo mula noon hanggang ngayon. So kapag binuksan ko ang Akashic Records mo, hindi ito basta psychic reading. Ito ay spiritual
conversation sa pagitan mo at ng iyong soul guides o mga record keepers. Ang mga mensaheng nakukuha ko ay hindi galing sa mga baraha, kundi direktang guidance mula sa mga tagapangalaga ng iyong kaluluwa. So sa loob ng session, malalaman mo kung sino ka sa mga nakaraang buhay, anong roles mo or professions mo noon na nakakaapekto sa talents mo ngayon. Okay, o sa buhay mo ngayon. Anong soul wounds or karmic blocks ang nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit ang problema mo sa love life, sa money, sa kaperahan, or even sa self-worth mo. Ano ang mga soul purpose mo? Bakit ka isinilang at anong mission mo sa earth ngayon if meron? Okay? Ano ang mga gifts mo, talents mo at healing abilities ang dormant na pwede mong i-activate? Yes, tuturuan ko kayo kung paano ma-i-activate dito yung mga gifts and talents and healing abilities ninyo kung meron. At ano ang mga patterns ang kailangan mong i-release para tuluyang umangat ang iyong frequency. Now, kasama sa Akashic Records Premium Soul Package, ang full written report ng iyong soul blueprint, detalyado, mahaba at personal. Past life summary kung saan mo naranasan ng mga malalim na koneksyon, trauma o vows na dala mo ngayon at the present moment in this lifetime. And then channeled letter from your record keepers, isang mensaheng diretso mula sa mga spiritual beings na nagbabantay sa iyo. Or yes, may mga nagbabantay sa iyo. Malalaman natin doon dyan sa Akashic Records. And then custom ritual for your soul alignment and healing. Isang step-by-step practice para turuan kang maklear ang old energies. At optional. Ito naman optional. Pwede mo rin idagdag ang recorded voice meditation pero hindi ko na to inaano kasi mahirap yan. So, ginagawa ko ang proseso again ng my prayer at grounding. Binubuksan ko ang iyong Akashic Record sa isang sacred space na may dasal at pahintulot mula sa divine. Hindi ito minamadali, mga madam at sir. Kaya bawat pinsahe ay sinasala ng liwanag at ipinapadala ko lamang kapag kalmado na ang energy at malinaw ang gabay. Okay, so kaya ang resulta, hindi lang basta reading, kundi isang spiritual map na yung kaluluwa. Kaya marami ang client ko na umiiyak, napapaiyak, napapaluha. Always, majority of them are very emotional. Some of them, hindi nagsasabi. But I'm sure emotional lahat. Yung iba lang kasi, nagsishare sa akin ng kukwento nila. So, marami talaga akong clients, no, again, umiiyak. Gumagaan ang pakiramdam mostly and nagkasabing talagang parang din silang nagising. Nagising talaga sila sa totoong dahilan kung bakit sila naririto. Kumbaga naliwanagan. Most of them talaga naliwanagan. So, kung pakiramdam mo ay paulit-ulit ang mga sitwasyon sa buhay mo, kung hindi mo naintindihan kung bakit parang may nakaharang sa tagumpay o sa love life mo at kung gusto mong malaman kung ano ang dapat mong i-heal bago mag 2026 or kasi ano na ngayon or ngayon at the rest of moment kung kailan mo man ito napanood, ito ang tamang reading para sa iyo. So, dito mo makikilala ang sarili mo beyond the surface as a soul, not just a person. So, again, this is 5,000. Yes, may kamahalan po talaga. Kasi mahaba at ang nakapamahal dito kasi, okay, yung soul gifts mo, i-activate kasi natin yan. Nasa sa iyo kung gusto mong i-activate. Pero nandun, magbibigay ako ng instruction just in case mag-iba ang mind mo, ready ka nang i-activate, nandun. Ibibigay ko yung activation ng soul gifts mo, mga abilities mo, if meron. Okay? So again, 5,000 pesos, Akashic Records Premium Soul Package. Ang goal nito ay align ka sa iyong highest path, i-release sa mga luma mong bigat at gisingin ang iyong tunay na liwanag. So again, message nyo lang po ako sa Bono Magos PH Facebook page para magpabook. At gaya na lang yung sinasabi, right? Yung kaluluwa mo, may sariling kwento. So,
Handa ka na bang marinig? So again, lagi ko sinasabi dito mga madam, pahabaan po ng pasensya, naka-line up, madami naka-line up. So patience anyway. Sa lahat ng mga bagong clients, magbibigay ako ng rules and guidelines. Napaka-importanting basahin niyo muna bago kayo mag-avail ng aking mga services or bibili ng mga items. Maraming salamat po, ingat po, and God bless.